Ang duwende sa puno ng balete. Sa isang tahimik na baryo sa tabi ng gubat, nakatira sina Mia at Tomas kasama ang kanilang pamilya. Araw-araw, naririnig nila ang huni ng ibon at lagaslas ng mga dahon. Sabi ni Lola Isay, may mga nilalang daw na nagbabantay sa gubat. Lola, totoo po ba ang duwende? Totoo man o hindi, ang mahalaga ay marunong tayong rumespeto. Isang umaga, nakita ni Tomas ang munting vakas sa putik malapit sa puno ng balete. Parang paa ng bata, pero mas maliit at pabilog, na tila may kung anong lihim na itinatago ang lupa. Napatigil sila at nagkatinginan, kapwa kinakabahan pero hindi makapagsalita. Sa katahimikan ng paligid, parang may matang nakamasid sa kanila mula sa anino ng puno ng balete. Mia, parang may dumaan dito kadabi. Hindi ito normal na bakas ng paa ng tao. Huwag tayong maingay. Baka may nagtatago at marinig tayo. Sa gilid ng puno, may nakita silang maliliit na piraso ng dahon na tila inayos na parang hagdan. May munting bulaklak din na nakapatong sa bato, parang alay. Napalunok si Tomas at dahan-dahang lumingon sa paligid, baka may nakamasid sa kanila. Bigla nilang naalala ang kwento ni Lola at mas lalong bumigat ang kaba sa dibdib nila. Parang may bahay dito, no? Kung duwende man, dapat nabait tayo. Magpaalam tayo at huwag manggulo. Pag uwi nila, ikinuwento nila kay Lola Isay ang nakita. Umiti si Lola at dahan-dahang tumango, parang matagal na niyang alam ang ganoong hiwaga. Sinabi niyang may mga duwending nagbabantay sa mga puno at halaman. Pinayuhan niya silang magpaalam at huwag manggulo para manatiling payapa ang lugar. Kung pupunta kayo sa gubat, magpaalam kayo. At huwag kayong kukuha ng kahit ano nang walang pahintulot. Kinabukasan, maagang gumising sina Mia at Tomas at naghanda ng munting alay, maliit na tinapay at gatas na maingat nilang inilapag sa isang malapad na dahon. Dahan-dahan nila itong dinala sa tabi ng puno ng balete at itinago sa bahaging malayo sa daanan para walang makasagahbal at manatiling ligtas ang handog. Sa puso ni Mia, ito'y tahimik na pasasalamat at paggalang sa kung sino mang hindi nakikita, ngunit patuloy na nagbabantay sa kanilang paligid. Para po ito sa nagbabantay sa gubat, sana po ay magustuhan ninyo. At salamat po. Habang papalayo sila, biglang umihip ang malamig na hangin at sumayaw ang mga damo na parang may dumadaang munting nilalang sa kanilang tabi. Sa pagitan ng mga dahon, tila may mahinang tawa na sumabay sa ihip, kaya napangiti si Tomas kahit kinakabahan. Narinig mo yon? Oo, narinig ko. Pero huwag tayong matakot. Mabait tayo at nagpapasalamat lang tayo. Sa bahay, nagluto si nanay ng gulay at pinaalalahanan ang mga bata na maghugas ng kamay bago umupo sa hapag. Si tatay naman ay abalang nag-ayos ng bakod sa likod bahay. Pinapako ang mga lumuwag na kahoy habang sumisipol sa mahinang tono. Tahimik ang araw at parang normal lang ang lahat. Pero sa dibdib ni Mia at Tomas, may pakiramdam na may hiwagang nakasunod sa kanila. Banayad, hindi nakakatakot, pero hindi rin maipaliwanag. Nanay, may nakita kaming bakas ng maliit na paa sa balete. Mag-ingat kayo at huwag kayong lalapit doon ng kayo lang. Sabihin niyo agad sa amin ni tatay kapag may napansin pa kayo. Kinagabihan, nagkwento si nanay at ipinaliwanag niyang ang mga duwende ay hindi dapat ginagalit, lalo na kapag may gumugulo o sumisira sa kanilang tirahan. Pero kung marunong kang rumespeto at magpakita ng kabutihan, maaari mo pa silang makasundo. Sa tamang pag-iingat at paggalang, minsan ay nagiging kaibigan pa sila. Paano po kung hindi sinasadya na may masaktan o may masira sa kanilang tahanan? Humingi ng tawad at ihtama agad ang mali. Iyon ang mahalaga. Kinabukasan, naglalaro ang mga bata malapit sa puno ng balete nang mapansin nila ang isang makintab na bato na parang kristal, nakasilip sa tabi ng malaking puno ng balete. Kumislap ito sa liwanag ng araw, wari may sariling tingning na sumasabay sa bawat sinag. Tila may munting liwanag na kumakaway at umiikot sa paligid nito, parang mailihim na bulong na tumatawag sa kanila. Para bang may mahiwagang hatak na humihila sa kanilang mga kamay, nag-udyok na abutin at kunin ang pambihirang bato. Ang ganda. Pwede kaya natin iuwi?
Magpaalam muna tayo, sabi ni nanay. Nagpaalam ng magalang si Mia at inaya niya si Thomas na lumayo upang ipakitang hindi nila kukunin ang batong kristal at iniwan nila ito sa mismong lugar kung saan nila ito nakita. Ngunit biglang kumislap muli ang kristal, mas maliwanag kaysa kanina, na para bang nagpapasalamat at kinikilala ang kanilang paggalang. Dahil dito, napilitan silang bumalik sa balete kung saan naroon pa rin ang kristal. Salamat po, ngunit hindi po namin kukuhanin. Parang natuwa siya. Tingnan mo, Sa isa bang pauwi sila, napansin nilang mas sariwa at mas luntian ang mga halaman sa daan na para bang bagong dilig. Ang mga bulaklak ay mas makulay at ang hangin ay mas mabango, parang may dalang munting himig ng gubat. Parang may nagbabantay at nagpapasalamat sa kanilang kabutihan kahit hindi nila ito nakikita. Mia. Parang mas gumanda ang gubat, mas luntian ang mga dahon, at masariwa ang hangin. Na para bang may bagong buhay na bumabalot sa bawat puno. Kapag mabait ka, bumabalik ang kabutihan. Ngunit may bagong dumating sa baryo, si Mang Ruel, isang mangangahoy na laging nagmamadali. Wala siyang nalalaman sa mga kwento ni Lola Isay, ni sa mga babalang nakapaloob sa mga iyon. Ang gusto lang niya ay makakuha ng mas maraming kahoy, kahit kapalit pa nito ang gulong maaari niyang kaharapin. Maya-maya, dumating sina Tomas at Mia. Ano po ang gagawin ninyo? Balak po ba ninyong putulin ang puno ng balete? Huwag po. Baka po may nakatira sa puno. Kailangan ko ng maraming kahoy at matibay ang puno ng balete. Tumawa si Mang Ruel, hindi naniniwala sa mga babala ng mga bata. Lumapit siya sa punong balete na parang wala lang, handang subukan ang talim ng hawak niya na palakol. Naramdaman ni Mia at Tomas ang biglang paglamig ng hangin na tila may hindi nakikitang nagbabantay at nagbabahbala. Mga bata, kwento-kwento lang yan. Huwag kayong masyadong mapapaniwala. Pero mama, pakiusap. Huwag niyo pong putulin ang puno. Baka may nakatira dyan. Sinimulan ni Mang Ruel na palakulin ang puno ng balete. Nangahulog ang mga dahon na para bang may bumubulong na babala mula sa kailaliman nito. Hindi man nasugatan ang puno, tila umiyak ang hangin, humuni ito ng mahina at malamig na para bang may nagmamakaawang tumigil. Napaatras ang mga bata. Nagkatinginan si Mia at Tomas at kusang napahawak sila sa isa't isa habang kumakabog ang dibdib nila. Tomas, nakita mo yon? Hindi man lang kinaya ng palakol ang punong balete. Parang may nagbabantay dito. Mang Ruel, itigil niyo na yan. Biglang dumilim ang langit kahit tanghaling tapat, parang may aninong bumalot sa buong paligid. Tumahimik ang mga ibon at pati ang mga kuliglig ay tumigil sa paghuni, kaya ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na ihip ng hangin. Napatingin si Mang Ruel sa paligid, kumakabog ang dibdib sa kaba. Pero balak pa rin niyang ipagpatuloy ang pagputol sa puno. Hinigpitan niya ang hawak sa palakol at inihanda ang sarili na muling palakulin ang puno. Ano to? Bakit biglang dumilim? May masamang presensya ba rito? Anong nangyayari sa kalangitan? Mang Ruel, umuwi na po tayo at itigil niyo ng pagputol sa puno ng balete. Sa pag-uwi ni Mang Ruel, naligaw siya kahit kabisado niya ang daan na para bang biglang nagbago ang gubat sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga puno ay parang magkakamukha at umiikot ang landas, kaya kahit saan siya lumingon ay iisa lang ang tanaw at paulit-ulit siyang napapadpad sa parehong lugar. Sa bawat hakbang niya, mas bumibigat ang hangin at mas lumalakas ang kaba sa dibdib dahil ramdam niyang may sumusunod na hindi niya makita at ang mga dahon sa likuran niya ay tila may mahinang bulong na sumasabay. Bakit ako paikot-ikot? Hindi ako makaalis sa lugar na to. Humihingi ako ng patawad sa mga nagawa kong basta-bastang pamumutol ng puno sa inyong lugar. Kung may nasaktan man ako nilalang dito, patawarin niyo ako at itutuwid ko ang pagkakamali ko. Biglang humupa ang hangin at lumiwanag ang paligid, na para bang may bigat na inalis sa hangin at muling huminga ang gubat.
May munting ilaw na kumislap sa damuhan, parang alitaptap na berde, at dahan-dahan itong umikot na tila may itinuturong direksyon. Unti-unting bumalik ang tunog ng mga ibon, at kasabay ng kanilang huni ay ang pag-asa ni Mang Ruel na makalalabas na siya sa lugar na iyon. Kinagabihan, nagdala si Mang Ruel ng prutas at tinapay sa tabi ng balete. Maingat na inilapag ang mga ito na parang alay at tanda ng paggalang. Hindi siya nag-ingay at hindi siya nagmadali, tahimik siyang huminga at piniling manatiling kalmado, kahit kumakabog pa rin ang dibdib niya. Gusto niyang ipakita na seryoso ang kanyang paghingi ng tawad, kaya yumuko siya at nagdasal ng marahan, nangangakong hindi na muling puputol ng puno ng walang pahintulot. Maraming salamat po sa pabibigay ng panibagong pagkakataon. Sa pagitan ng mga ugat ng puno ng balete, may munting pintuan na biglang lumitaw. Dahan-dahang bumukas na parang hinihila ng hangin ang pintuan palabas. Kumislap ang mga dahon na parang may bituin sa loob ng gubat, at ang liwanag ay sumayaw sa mga sanga na tila nag-aanyaya. Napatitig si Mia kay Thomas, nanginginig man sa kaba, ngunit hindi sila tumakbo, nanatili silang nakatitig sa munting pintuan, pilit na pinapakalma ang kanilang mga sarili. Tomas, may maliit na pintuan sa pagitan ng mga ugat ng puno ng balete. Oo, huwag tayong matakot at huwag tayong maingay. Baka dyan nakatira ang mga nagbabantay sa mga puno at halaman. Bumukas ang munting pinto at lumabas ang isang duwendeng kulay luntian. Dahan-dahang sumilip muna bago tuluyang humakbang palabas. Maliit siya, may sombrerong dahon, at mabait ang mga mata na tila sanay magmasid sa gubat at mag-ingat sa mga bisita. Hindi siya nakakatakot, parang isang bantay na mahinahon, handang makinig bago magsalita. Maraming salamat sa paggalang ninyo sa mga puno at halaman. Hindi lahat ng tao ay marunong mag-alaga ng kalikasan. Kaya natutuwa ako sa inyo. Yumuko si Mia at Tomas bilang paggalang, dahan-dahang hinawakan ang kamay ng isa't isa, habang hindi inaalis ang tingin sa duwende. Naramdaman nilang parang mas gumaan ang dibdib nila, na tila nawala ang bigat ng takot at napalitan ng kakaibang kapanatagan. Ang duwende ay tumingin din kay Mang Ruel na muling bumisita sa puno ng balete, parang sinusukat kung tunay ang pagsisisi at kung handa na ba siyang magbago. Pasensya na po. Natuto na ako. Kung may dapat ayusin, gagawin ko po. At hindi na ako magiging sahkim. Pangangalagaan ko na ang mga tanim sa kagubatan. Ngumiti ang duwende, kumislap ang mga mata nito at marahang kumumpas, wari ihinihila ang mahika mula sa hangin. Biglang tumubo sa tabi ng daan ang maliliit na halamang gamot, mga dahong kumikintab sa hamog, at kumalat ang sariwa, mabangong amoy na tila gumagaan ang dibdib ng sinumang makalanghap. Pagkatapos, mahinahon niyang sinabi na ang mga ito'y regalo para sa baryo, upang mailunas sila sa karamdaman at may paalala na ang kabutihan ay laging may katumbas na biyaya. Gamitin ninyo ito kapag may sipon o ubo kayo. Pero huwag ninyong aabusuhin. Kumuha lamang ng sapat at kung ano lang ang kailangan. Nang sumunod na araw, maagang nagtipon ang mga taga-baryo at sama-samang naglinis sa paligid ng gubat, pinulot ang mga bote, plastik, at tuyong dahon para muling luminis ang daanan at makahinga ang mga puno. Pagkatapos, naglagay sila ng malinaw na paalala sa may pasukan, bawal magtapon ng basura. Natuwa si Mia at Tomas dahil nakita nilang kapag nagkakaisa ang lahat, mas madaling alagaan at mahalin ang kalikasan. Tatay, tutulong po kami magtanim ng mga panibagong puno sa gubat para mas dumami ang lilim, mas luminis ang hangin, at mas gumanda ulit ang kalikasan. Sige mga anak, kapag nagmamahal tayo sa kalikasan, mas gumaganda ang buhay. Si Mang Ruel ay naglalagay ng bakod at gumawa ng bagong daan na hindi nadadaan sa balete para mas ligtas at mas maayos ang paglalakad ng mga tao. Hindi na siya nagmamadali, mas maingat na siya ngayon at iniisip muna ang magiging epekto ng bawat kilos niya. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay may kasamang responsibilidad at paggalang sa kalikasan at sa mga nilalang na nakatira rito. Isang gabi, muling kumislap ang munting ilaw sa damuhan, parang bituing bumaba sa lupa at dahan-dahang sumasayaw sa pagitan ng mga dahon. Hindi na natakot ang mga bata, sa halip ay napangiti sila, lumapit ng maingat, at sabay-sabay na kumaway na parang bumabati sa isang matagal ng kaibigan.
Alam nilang ang duwende ay nagbabantay pa rin, tahimik, hindi nakikita, pero laging nariyan para paalalahanan silang maging mahgalang sa kalikasan at sa mga hiwagang naninirahan dito. Sa huling kwento ni Lola Isay, sinabi niyang ang tunay na hiwaga ay nasa kabutihang loob, sa paraan ng pag-iingat mo sa kapwa at sa mundong ginagalawan mo. Hindi mo kailangang makita ang duwende para maniwala at rumespeto. Sapat na ang tahimik na paggawa ng tama, kahit walang nakatingin. Kapag maingat ka sa kalikasan, mas maingat din ito sa'yo, parang lihim na kasunduan na kapag nagbigay ka ng paggalang, ibinabalik nito ang kapayapaan at biyaya. Sa baryo, naging tradisyon ang magpaalam bago pumasok sa gubat, isang mahinahong bulong at sandaling paghinto, bilang paalala na hindi sila basta-basta dumaraan. Natutunan ng lahat na ang paggalang ay hindi lang sa tao, kundi pati sa kalikasan at sa tahanan ng iba, kaya maingat silang hindi nanggugulo ng mga bagay sa gubat, hindi nag-iiwan ng kalat, at hindi kumukuha ng higit sa kailangan. At sa bawat hanging dumaraan, parang may munting tawa ng duwende na sumasabay sa mga dahon, na para bang pabulong na nagsasabing, "Salamat." Salamat sa pakikinig sa kwento ni Lola today. Kung nagustuhan ninyo ang duwende sa puno ng balete, don't forget to like this video. Subscribe to the channel. At panoorin pa ang iba pang kwento ni Lola. See you again sa susunod na story time.